4 na taon ka nag-aral, tapos pagpasok mo sa trabaho, Excel skills pala ang kailangan mong matutunan. Huwag kang mag-alala, ituro ko sa inyo yung mga basic skills such as encoding, numbering, sorting, yung madalas ipagawa sa trabaho. Tara, ituro ko sa'yo. Nasa listahan, basic encoding. Sa Excel, encoding means simply typing ng data tulad ng pangalan, numero o petsa sa bawat cell. For example, itong name. Tapos naglagay ako dito ng contact number. Tapos maglalagay naman ako dito ng address. Ngayon, syempre maglalagay na tayo dito ng pangalan. Pero bago yon, ito yung tinatawag na column, yung A, B, C, D, E, F, G. Tapos ito naman yung rows, o yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa A2, naglagay ako ng Jan Oreta. Tapos sa contact number, 99999. Address, ayan. For example, eto, Banito. Ngayon kasi, yung idea dyan, para meron kang tracking o yung data natin. 'Di ba? Kasi most likely sa papel natin to ginagawa, 'di ba? Ngayon, meron pang tinatawag na yung by number naman, yung may mga formula related. Dito naglagay ako ng item, quantity, at lagay ako dito ng price. Ang idea dito, yung item ko, ano yung item ko? Baso. Lagay ako dyan. Quantity, ilan? 5. Tapos yung presyo niya, sabihin nating 20. Ngayon, gusto ko dito, may total ako. Tapos, naglagay ako sa kada formula natin, nag-start siya ng equals. Tinuto ko siya dito sa 5. Tinimes ko sa 20. So, magkano sagot? So, 100. Ganun yung idea ng basic encoding. So, ituro ko na lang sa iba pang topic. Next natin yung basic design and formatting. Ngayon, meron na tayong name, contact number, address, at yung mga data natin na tinype na natin. Ito, yung headers o yung ating category, kinokontrol B natin yon or pwede nating i-bold para mas ma-highlight o makita kaagad na ito yung mga category, tapos ito yung data. Nakita nyo, hin-highlight ko. Tapos ito, pwede nyong i-align niya ng gitna, kaliwa, tapos kanan. Nakita nyo? So, dito, pwede rin palitan mo ng gusto mong font. Nakita nyo, ito, iba-iba, maraming font. Tapos, syempre, nandyan yung Arial na madalas ginagamit. Tapos, ito yung sizing ng ating text. Okay? Next naman natin yung data arrangement. Dito, kapag may data ka na, syempre gusto natin maayos yung pagkakasunod-sunod. Pwede mong iayos ang data sa column and rows. Halimbawa, itong ginawa natin, column A, name. Ito yung data niya. Tapos sa column B, contact number. Iyan yung data. Kasi kapag hinalo-halo mo yan, kapag wala kang ganyang pag-aayos o yung arrangement, nakita nyo na yung name, nagkaroon ng number. Tapos yung contact number, nagkaroon ng siya na pangalan. Kumbaga, labo-labo. Sa Excel, kailangan concrete o maayos ang ating data kasi yun yung ating pagbabasihan. Next naman natin itong sorting and filtering. Kung makikita nyo dito is pwede nyong i-click na lang tong sort and filter. Punta kayo sa home. Pwede rin naman na pumunta kayo sa data tapos hanapin yung filter. Ang idea kasi dyan kapag na-filter nyo yun na yung name. For example, gusto nyo from A to Z yung pagkakasunod-sunod ng pangalan. Pwede ring Z to A. Sa contact number, meron dyang smallest to largest, largest to smallest. Sa address, same goes by. Sort ng A to Z and Z to A. Tapos, meron dyan, di ba? Ang idea kasi dyan, marami tayong data. Tapos, hina-highlight na natin yan. Pwede mong isort yan by color. Kumbaga, nag-highlight ka ng buong row. Tapos, ayan, isort mo. Nakita mo na kaagad yung mga may highlight ng yellow. Kapag ayaw mo naman, no fill. Ibig sabihin, no fill, tapos yung sort ng color nasa pinakababa. Yan, magre-reflect. Nakita nyo? Ang astig, di ba? Next naman natin is yung numbering. Ngayon kasi, di ba, meron na tayong name, contact number, at address. Sa number, naglagay ako dyan, nag-insert ako. Dapat kasi, most likely, may mga seriesing na tinatawag kasi na 1, 2, para yung transaction number, parang ganun siya. So, sa 1, 2, imbis na magta-type ka pala dyan ng 1, 2, 3, 4, 5 pa baba, ganyan yung ginawa ko. Nag-input ako ng 1, tapos 2, dinrag ko. Pwede rin naman double click, tapos hihinto siya sa pinaka last na data. Parang ito, pakita ko sa inyo. In-highlight ko yun sa 1 to 4, dinoble click ko, nahinto siya dito sa row 22 natin. Diba?
Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.